Sinulyapan niya ang buhay na ipinapakita sa interface, 6,582 araw na natitira. Kung hindi dahil sa reversal cards, ang pagtingin lamang sa numerong ito araw-araw ay masyadong mabigat para sa aking puso. Gagamit sana si Lasho ng reversal card nang maalala niyang naka-cooldown ang lahat ng item card. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang talikuran ang ideya. Nang sandaling iyon, narinig ang boses ni Zhou Jifeng mula sa labas, umalis na si Elder Leng. Sa pagtingin sa direksyon ng boses, nakita niya rin sina Panlit Ian at Pan Zong sa labas. Sumimangot si Lasho at nagtanong, anong problema? Yumuko si Panlit Ian at sinabi, nararamdaman ko lang na kung may mangyari kay Leng Luo, medyo magiging problema ito. Hinihiling ko na pumunta kami sa Runorth ng sabay. Tumugon si Pan Zong, gusto ko ring sumama. Sinabi rin ni Zhou Jifeng, sang-ayon ako. Umiling si Lasho, lumabas ng silid na nakapamaywang, at sinulyapan ang labas ng Golden Court Mountain. Dahan-dahan niyang sinabi, na wala na ang barrier sa paligid ng Golden Court Mountain, at maraming hamak na magnanakaw ang susubok na pumasok sa Golden Court Mountain. Kung pupunta kayong lahat, sino ang mananatili upang bantayan ang Golden Court Mountain? Bantayan ninyo ng mabuti ang Golden Court Mountain, at magkakaroon kayo ng oras upang kumilos. Nagulat ang tatlo sa kanyang mga salita, pagkatapos ay yumuko at sumagot, oo. Hindi nagplano si Lasho na magdala ng masyadong maraming tao sa kanya, dahil walang saysay ito. Ang mas maraming tao ay gumagawa ng mas malaking target, na madaling makakuha ng atensyon, at hindi niya kayang protektahan ang napakarami. Ipinagkatiwala kay Leng Luo si Moli para harapin. Sa kanyang mga kakayahan, ang paghahanap ng pagkakataon upang hampasin ang kaaway ng isang malakas na suntok ay hindi dapat maging problema. Wala nang masyadong kailangan niyang gawin, kundi ang obserbahan ng palihim at itago ang kanyang presensya. Hindi ako si Ji Tiandao, ang uri na nagmamadali ng may nag-aalab na init, hindi iyon lakas, kundi kamangmangan. Habang nag-iisip si Lasho, ikinaway niya ang kanyang kamay at tinawag si Witezard, at umalis sa Golden Court Mountain kasama si Ciu Honor. Sa isang loft sa lungsod ng Runorth, napakaganda ng tanawin dito. Tumitingin mula sa mataas na posisyon, kailangan lamang sumandal ng bahagya upang makita ng malinaw ang mga kalye ng Runorth. Nagulat si Ye Jixing, umalis na ang Empress Dowager at dapat magpahinga sandali sa Heavensville Summer Resort. Casual na nagtanong si Siwuya, inilabas na ba ni Jiang Aijian ang balita? Sumagot si Ye Jixing, dapat ay inilabas na niya ang balita. Dapat, hindi gusto ni Siwuya ang salitang ito dahil nagpapahiwatig ito ng kawalan ng katiyakan. Mabilis na yumuko si Ye Jixing at sumagot, kinukumpirma ko na inilabas na ni Jiang Aijian ang balita. Bagamat nalaman ng ating mga tauhan na si Jiang Aijian ay kumikilos bilang mga mata at tainga para sa Evil Sky Pavilion, napakatuso ang taong ito, kaya imposibleng subaybayan siya sa lahat ng oras. Pagkasabi niya nito, biglang kumislap ang isang figure malapit sa loft, sinusubukang subaybayan ako. Napakalayo pa ng kakayahan ninyo. Tumayo si Siwuya at tumingin sa bintana sa figure, agad na nagutos, habulin. Agad na tumugon si Ye Jixing, ang kanyang anyo ay sumulpot na parang kidlat, at mabilis na nawala sa paningin. Inilayo ang tigre sa bundok. Pagkatapos ay napagtanto ni Siwuya ang pinakamahalagang punto ng problema, ang plano ay may problema mula nang umalis siya sa payapang maliit na gusali. Umikot siya, at nakita lamang ang halos 100 figure na lumilitaw sa pasukan ng loft. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay, may makapal na balbas, medyo kupas, isang espada na nakasabit sa kanyang baywang, at nakatayo ng tuwid. Nakasuot siya ng itim na eye patch sa kanyang kaliwang mata, hindi malinaw kung totoo ba ito o para lamang sa pagpapakita. Bahagya siyang ngumiti, malinaw at matatag ang kanyang boses, Siwuya, hello. Walang ekspresyong malamig na sabi ni Siwuya, sa tingin ko hindi kita kilala. Ngumisi ang lalaking may isang mata, hindi bale, ipapaalala ko sa iyo ang aking sarili. Pagkasabi nito, direktang inutusan niya ang kanyang mga tauhan na igapos si Siwuya. Hindi lumaban si Siwuya, hinayaan niyang igapos siya. Hindi mo ako papatayin. Huwag kang magmadali, dalhin mo siya.
Pagkatapos, sumakay ang grupo sa isang karwahe at mabilis na nagtungo sa timog ng lungsod ng Rue North. Pagkalipas ng halos kalahating oras, huminto ang karwahe. Tumalon pababa si Shibuya mula sa karwahe at tumingin sa paligid, napagtantong nasa Heavensville Summer Resort siya. Kayo ba ay kasama ng pamilya ng hari? Hindi ito itinanggi ni Han Yuyuan ngunit ikinaway ang kanyang kamay at inakay si Shibuya sa ikalawang palapag ng isang hiwalay na pavilion. Pagkatapos, ang apelyido ko ay Han Yuyuan. Agad na sinabi ni Shibuya, Han Yuyuan, isa sa 8 generals ng Imperial Guards, na may 10 representante sa ilalim ng kanyang pamamahala. Bahagyang ngumiti si Han Yuyuan, hindi nakakagulat na ang pinuno ng Darknet ay may ganoong detalyadong impormasyon tungkol sa akin. Ngunit, nalaman mo ba na mayroon akong walang kwentang kapatid? Isang kapatid. Sumimangot si Shibuya, habang bumahas sa kanyang isipan ang maraming impormasyon, Han Yufang. Tumango si Han Yuyuan, tila walang pakialam. Napagtanto ni Shibuya, kaya, siya ang iyong kapatid, at gusto mo siyang ipaghiganti. Parang ganoon, isa lang naman itong dahilan. Walang pakialam na sabi ni Han Yuyuan. Kalmadong sabi ni Shibuya, ang taong nagpapanggap kay Jiang Aijian, tauhan mo rin ba siya? Tama, sadyang naglabas ka ba ng impormasyon para iligaw ako? Matalino, ngumiti si Han Yuyuan at idinagdag, ang mga taong tulad mo, napakatalino, palaging iniisip na kayo ang pinakamahusay. Gusto ninyong pagsamantalahan ang kahinaan ng iba, kaya tinrato ko kayo ng sarili ninyong gamot. Nanatiling kalmado si Shibuya, minamaliit ko ang Imperial Guards. Mahirap manatiling tuyo kapag palagi kang naglalakad sa tabi ng ilog. Nagpatuloy si Han Yuyuan, sa totoo lang, nagpatupad ako ng mahigit 10 plano laban sa iyo, at ito lamang ang nagtagumpay. Hindi mahalaga kung gaano karami ang nabigo, sapat na ang isang tagumpay. Tumango si Shibuya, talagang hindi ko pinansin ang pahiwatig ni Jiang Aijian. Tumawa si Han Yuyuan, anuman ang balak gawin ng Second Prince, bilang kanyang mga sakop, kailangan lamang nating sumunod. Akala niya sa pagtatanim ng especially iya sa tabi ko, hindi ko malalaman. Kung hindi dahil sa pagnanais mong imbestigahan si Jiang Aijian, hindi ko sana nagkaroon ng pagkakataong hanapin ka. Pagkatapos makinig, ngumiti si Shibuya, sino ang gustong mag-alis sa akin? Umiling si Han Yuyuan, kalmado ang tono, na parang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan, pagkatapos mong mamatay, papasunugin ko ang papel para sabihin sa iyo. Nagtanong si Shibuya, kung gayon, bakit hindi ka kumilos agad? Sumagot si Han Yuyuan, syempre, para anyayahan kang manood ng isang magandang palabas. Isang magandang palabas. Galing ka sa Evil Sky Pavilion, ano ang tingin mo sa villa na ito? Kumusta ang tanawin? Napakaliwanag na lugar, sayang kung walang mapapatay. Mayroon na akong nagpanggap kay Jiang Aijian at nagpadala ng liham sa Evil Sky Pavilion. Sana makapunta rin ang iyong master para manood ng palabas. Nang marinig ito, sumimangot si Shibuya, at walang seremonyas na sumagot, kahit ang panganay kong kapatid ay hindi mangangahas na pukawin ang Evil Sky Pavilion. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. May kumpiyansa na tumawa si Han Yuyuan, sabi nila ang matatalinong tao ay mapagmataas, totoo nga. Ngunit hindi bale, hindi ka na rin magtatagal. Malamig na tanong ni Shibuya, paano ka nakasisiguro na magtatagumpay ka sa pagkakataong ito? Ikanaway ni Han Yuyuan ang kanyang mga kamay, na wala na ang iyong cultivation, at ang aking 10 representante ay palaging magbabantay dito. Sa anumang senyales ng gulo, mahuhulog ang iyong ulo. Hindi ba sapat na malinaw ang resulta ng hindi na kailangang ipaliwanag pa? Kalmadong tumugon si Shibuya, kahanga-hanga. Nang sandaling iyon, nagdala ang 2 tauhan ng masarap na alak, at casual na pinuno ni Han Yuyuan ang mga tasa. Nang akala ng lahat na iinom at mag-uusap na ang dalawa, biglang itinaas ni Han Yuyuan ang kanyang tasa at ibinuhos ang laman nito sa harap, na binasa ang mukha ni Shibuya. Ito ba ang master ng Darknet, na kilala sa buong mundo? Ang ika-7 disipulo ng Evil Sky Pavilion. Dapat ay may kakayahan ka, hindi ba? Sige, lumaban ka. Pang-aasar ni Han Yuyuan. Sumingit ang isang tauhan, bubugbugin muna ba natin siya? Naiinis ako sa kanya.
Ikanaway ni Han Yuyuan ang kanyang kamay, ako ay sumusunod sa utos, at sabi nila huwag hawakan ang isang buhok niya. Ngunit walang nagsabi na hindi natin siya maaaring basain ng alak. Tumawa si Shibuya, tila hindi apektado ng pang-aasar ni Han Yuyuan, sa halip ay napansin ang ilang mahahalagang impormasyon mula sa kanyang mga salita. Malinaw, may nagdidirekta kay Han Yuyuan, at dahil ang mga gwardya ng imperyo ay tradisyonal na pinamumunuan ng emperador, maaari bang ang emperador ang nasa likod nito? O may nakikipagsabuatan kay Han Yuyuan, na hinihila siya pababa. Kung ito lamang ang iyong mga trick, madidismaya ka. Umiling si Han Yuyuan at ngumisi, syempre, hindi lang iyon. Makakakita ka ng isang magandang palabas, isang palabas na hindi mo malilimutan habang papalapit ka sa iyong katapusan. Samantala, isang matandang lalaki at isang batang babae ang lumitaw sa lungsod ng Rue North. Nagtatakang tanong ni CIU Honor, bakit hindi tayo dumiretso sa hunting ground? Sumagot si Lasho, hindi na kailangan. Hindi pupunta sina Xiaoyu at Ming Sharon sa hunting ground, at hindi magiging hanggal ang second prince na kumilos doon. Kung gayon, saan tayo pupunta ngayon? Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Mahusay ako dyan. Nang akmang susugod na si CIU Honor, pinigilan siya ni Lasho. Huwag kang lalayo sa iyong guro, maaaring mapanganib ang mga tao. Masiglang tumanggo si CIU Honor, labis na naantig, ang bait talaga ni Master. Pagkatapos ay nakahanap ang dalawa ng isang bahay tuluyan upang pansamantalang matuluyan. Upang patayin si Molly, na palaging target ng Evil Sky Pavilion, dinala ng matandang demonyong si Lasho si CIU Honor sa lungsod ng Rue North. Nang dumilim, sinuri ni Lasho ang cooldown time ng kanyang mga item card at natagpuan na mayroon pang mahigit 5 araw na natitira. Inisip niya sa kanyang sarili, tila sa pagkakataong ito ay kailangan kong umasa kina Leng Luo, Ming Sharon, at Jiang Aijian. Kung kinakailangan, i-activate ko ang Great Supernatural Powers at tatakas sakay ng Wit Ezard. Maling pag-iisip, napakahanggal na isipin, natawa si Lasho sa kanyang sarili, ako, ang pinakadakilang demonyo sa mundo, pinagkalooban ng banal na kapangyarihan, protektado ng aking mga disipulo, bakit ko kailangang tumakas? Sinasamantala ang papalubog na araw, sinabi ni Lasho kay CIU Honor, magpadala ka ng lumilipad na liham kay Jiang Aijian, hilingin mo siyang pumunta rito. Master, pupunta ba siya? Nagdududang tanong ni CIU Honor. Pumunta ka sa kalapit na post station at maghanap ka ng ordinaryong tao para magpadala ng mensahe. Nagtaka si CIU Honor, hindi ba mas mabilis ang lumilipad na liham? Bakit gagamit ng ordinaryong tao para maghatid ng mensahe? Hindi nagpaliwanag si Lasho, tumanggo lamang ng marahan. Sinabi ni CIU Honor ang, at mabilis na umalis sa bahay tuluyan. Hindi nagtagal, tapos na ni CIU Honor ang kanyang gawain at bumalik sa bahay tuluyan. Kinabukasan, may kumatok sa pintuan. Elder, ako po ito. Itinulak ni Jiang Aijian ang pintuan at tumalon papasok na parang unggoy, tumitingin sa paligid bago maingat na isara ang pintuan. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, tinapik niya ang kanyang dibdib at bumantong hininga, nakakatakot iyon, buti na lang walang sumunod sa akin. Genius ako, bahagyang tumaas ang boses ni Lasho. Old Arrows, mabilis na yumuko si Jiang Aijian, na nakangiting nahihiya, Elder, mangyaring kumalma kayo. Sumimangot si Lasho, magsalita ka, anong nangyayari? Tila hindi mapakali si Jiang Aijian, balak ng second prince na kumilos laban sa fourth prince, isang setup ito. Wala itong kinalaman sa Evil Sky Pavilion, ligtas si Xiaoyu. Nang marinig ito, lumalim ang Simon Gut ni Lasho, gaya ng inaasahan ko. Gaya ng inaasahan mo, hindi tiyak na sumulyap si Jiang Aijian kay Lasho, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. May nagpanggap na ikaw para magpadala ng liham sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, nang inig si Jiang Aijian, na parang may napagtanto, iyan ang dahilan. Nagtataka ako kung bakit bigla kang gumamit ng ordinaryong tao para magpadala ng mga mensahe. Sa katunayan, ang pinakamangmang na pamamaraan ay madalas ang pinakaligtas. Hindi yun ang ibig kong sabihin, dali-daling paliwanag ni Jiang Aijian, Elder,
Pinaghihinalaan mo bang may nakakaalam sa aking presensya?